Magandang araw sa ating lahat. Ito may pinapagawa sa atin isang microwave oven. Bali ang problema nito ay hindi umiinit. Gumagana pero hindi umiinit. So i-plug in ko muna. Ayan, naka-ano na po yan, naka-plug in. Tapos i-turn on ko. Yan. Gumagana naman po. Yun yung sinasabi ng may-ari na umaandar pero hindi umiinit. Okay, off muna natin. Tapos bali yung kadalasang nagiging problema nito ay malamang dito sa high voltage rectifier, itong capacitor at saka itong high voltage fuse. Okay, so bali umaandar ito dito, ibig sabihin may pumapasok na voltage dito sa high voltage transformer, may lumalabas na voltage. Tapos dito, okay, papasok yan sa rectifier at saka capacitor, then papasok ng fuse sa high voltage fuse. Kung open ang high voltage fuse, walang high voltage na papasok sa magnetron. Pag hindi gumana ang magnetron, hindi init sa loob ng microwave oven. So bali yung i-check natin, itong rectifier diode, high voltage rectifier kung tawagin, itong capacitor at saka yung high voltage fuse. Hindi na tayo mag-check ng fuse na nandito sa itaas kasi gumagana naman yan. At saka itong thermal switch dito, hindi na natin i-check yan dahil sigurado tayo na gumagana yan kasi umaandar naman yung fan. Bali yung focus natin, paulit-ulit na tayo dito sa rectifier, capacitor at saka high voltage fuse. Check natin gamit tayo ng analog multimeter. I-zoom ko lang para kita natin. Okay, yan po ay naka-unplug na ha. Naka-unplug na po ang unit. Siguraduhin natin na naka-unplug po ang microwave oven mula sa power source. Ngayon, i-check natin ang rectifier diode. Okay, gamit tayo ng analog multimeter. Set natin sa 100K. Yung red test rod doon, dyan, o dito, yung black test rod dito. Pansinin natin, dapat meron yung pointer deflection. Ayan, ibig sabihin naka forward bias po yan. Check natin yung capacitor kung yan po ay okay pa. Set natin sa 1K ang analog multimeter. Yan. Then ilagay lang ang isang test rod sa isang terminal ng capacitor dito. Yung black test rod naman doon sa kabila. Wala. Yun. Baliktarin natin. Dapat magkaroon yan ng pointer deflection yun. Isa pa. Yun. Ibig sabihin, pag ganyan ang pointer deflection sa analog multimeter, ibig sabihin, okay pa ang capacitor na ito. Ngayon, i-check natin dito ang high voltage fuse. Check natin ito. High voltage fuse. Okay. Check natin. Open. Paano ba yan? Open natin. Okay. Ganyan. Open na. Oh. Dito kita natin. Sira talaga ang fuse. Naputol na. Bali, ito yung naging dahilan kaya hindi umiinit ito dito. Okay, check natin ang fuse.
Set natin sa times 10. Set natin sa times 10. Ayan, naka times 10 na ang analog multimeter. Tingnan natin kung may pointer deflection ba. Lagay ang test rod dito. Then yung isa namang test rod dito sa kabila. Kung okay ang fuse, yan po ay papalo papunta dito. Kung sira na ang fuse, hindi po yan papalo. O hindi magkakaroon ng pointer deflection. Ayan, hindi nagkaroon ng pointer deflection, ibig sabihin, sira ito. Okay? Ngayon, kung i-analyze natin, bakit nasira ito? Malamang, merong problema dito sa, magnetron. Okay? Baka, ito, short-circuited yung kanyang terminal sa body. Okay? So, ang gagawin natin, i-testing din natin ang magnetron para tayo makasigurado. Okay? Baka kasi magpapalit tayo ng fuse tapos sira pala yung magnetron. So, magpapabalik-balik lang na mapuputol ang ang fuse. So, sa pag-check ng magnetron, nakaset po tayo sa times 1. Yan, times 1 po yan. Okay. Ayan, hindi kita. Ayan. Basta nakaset na po yan sa times 1. Ayan, naka-times 1 yan. Okay. Tapos, ito ang terminals ng magnetron. Ito dito. Yan. Okay. Hugutin lang ito. Yan. Hugutin lang. Tapos ito. Okay. Yan na. Nakita na yung terminals ng magnetron. Tester natin dito. Okay, yan. Natin ang harap. Tapos, yung isang test rod, ilagay dito sa isang terminal. Yung isa namang test rod, dito sa body. Ganyan. Dapat po ay walang pointer deflection. Ayan o. Walang pointer deflection. Ibig sabihin, hindi shorted sa body yung magnetron. Ilipat ang isang test rod dito. Wala din pointer deflection. Pero pag i-check natin yung magnetron terminals dito sa dalawang terminals, yan dito, dapat magkaroon siya ng pointer deflection. Ayan. Yan po yung kanyang resistance. Nasa 4. Lapit sa 4. Or 3.5, parang ganun. So, yan. So, ibig sabihin, okay ang magnetron. Ngayon, ang gagawin natin, ibabalik natin ito, itong mga terminals dito. Magpapalit tayo ng fuse. Okay, balik lang natin ito. Tapos, yan. Ito dito. Okay. So, magpalit tayo ng fuse. Ito po yung ipapalit natin na high voltage fuse. Ito po yung specification ng fuse na sira. No, tingnan nyo, putol talaga. Tapos, ito po yung specification 5 kilovolts o 5,000 volts, 0.75 amperes. Tingnan natin yung ipapalit natin. Merong label ba? Meron bang label? Wala. Tingnan natin dito. Hindi ma-focus. Parang ito. Ito. 5 kV. Yan. 5 kV. 0.8 amperes. Yan o.
0.8 amperes. Medyo mas mataas siya ng 0.05, pero okay yan. So ilagay lang natin dito, pasok lang yan dyan, tapos yan. Okay, may ano naman yan, guide, may lagayan, ganyan. Okay, pag nailagay na natin yan ng maayos, okay, saka natin on. Yan. Ngayon, i-testing natin kung okay na ba itong microwave oven. Bali, i-plug in ko sa power source. Okay, yan. Tapos, i-turn on ko. Yan. Turn ko. Yan po ay gumagana. Tapos kung pakikinggan natin, parang lumalakas ang ano niya, ang under niya. Okay? Yun. Gumagana na ang magnetron. Okay, i-off natin. Off natin yan. Naka-off na. Unplug lang natin. Kasi i-check natin dito sa loob. Ano? Check natin dito sa loob. Kung medyo mainit na. Medyo mainit na ito. Yan. Nagsisimula ng uminit dito. Teka, hindi ano. Okay, bali itong loob, ito, ihawakan ko ito dito. Yan, nararamdaman ko, nagsisimula ng uminit. Diyan. So, okay na ito. Bali, yung naging problema lang nito ay yung high voltage fuse. Tayo po ay nagpalit nito. Bali, ito po yung sira na high voltage fuse. Sana po ay meron kayong natutunan. Kung nagustuhan itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.